Sabi nila, hindi lahat ng mayaman ay masaya. At hindi rin lahat ng mahirap ay hanggang pangarap na lang. Minsan, isang simpleng pagkakataon lang ang kailangan para tuluyang magbago ang buhay mo. Ito ang kwento ni Miguel, isang simpleng karpintero na hindi inaasahang mababago ang mundo dahil sa isang babaeng hindi niya akalaing makikilala niya. Si Miguel ay isang binatang lalaki, gwapo, matikas, masipag, pero ipinanganak siyang mahirap. Araw-araw, gumigising siya ng maaga para pumasok sa trabaho. Sanay siya sa init ng araw, sa alikabok, sa pagod. Pero kahit mahirap ang buhay, hindi nawala ang kabutihan sa puso niya. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa trabaho, may napansin siyang isang mamahaling sasakyan sa gilid ng kalsada. Huminto ito, at mula roon, bumaba ang isang babae. Maganda, maayos manamit, halatang mayaman, pero mukhang problemado. Nasiraan pala ito ng gulong. Napangiti si Miguel ng bahagya. Gusto sana niyang tumulong, pero nahihiya siya. Hindi niya alam kung lalapitan ba niya ito o hindi. Pero sa huli, pinili niyang sundin ang kabutihan ng puso niya. Hello ma'am, mukhang nasiraan po kayo. Pwede ko po kayong tulungan. Nagulat ang babae. Pero ngumiti ito. Talaga? Nakakahiya naman. Ako nga pala si Samantha. Miguel po. At doon sila unang nagkamayan. Tahimik na inayos ni Miguel ang sirang gulong. Habang si Samantha nakatingin lang sa kanya, napansin niya ang pagiging mahinahon ni Miguel. At higit sa lahat, ang pagiging totoo nito. Nang matapos ang pagpapalit ng gulong, inaabutan ni Samantha si Miguel ng pera. Pero tumanggi siya. Huwag na po. Hindi naman po ako nagpapabayad. Nagulat si Samantha. Hindi siya sanay sa taong tumatanggi sa pera. Kaya imbes na pilitin siya, may inilabas siyang calling card mula sa wallet niya. Kung ayaw mong tanggapin, ito na lang. Malay mo magkita ulit tayo. Tinanggap iyon ni Miguel. At habang papalayo ang sasakyan, nakangiti siyang nakatingin dito. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero pakiramdam niya, may malaking bagay na mangyayari sa buhay niya. Lumipas ang ilang araw. Hindi mawala sa isip ni Miguel si Samantha. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang calling card. Hanggang isang araw, nagdesisyon siyang tawagan ito. Doon niya nalaman na may bar pala si Samantha sa Maynila. At inimbitahan siya nitong pumunta roon. Sa unang pagkakataon, lumuwas si Miguel ng Maynila. Bitbit ang pag-asa at kaba. Pagdating niya sa bar, agad niyang nakita si Samantha. Mas elegante, mas maganda, pero pareho pa rin ang ngiti nito. Glad you came. Ngumiti si Samantha at agad siyang dinala sa isang silid. May nakahandang uniform. Nagulat si Miguel. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pagkatapos niyang magbihis, lumabas siya at napatingin agad si Samantha sa kanya. Maaliwalas ang mukha, maayos ang tindig, at bagay na bagay sa kanya ang suot. Simula ngayon, ikaw ang magiging bodyguard ko. Hindi makapaniwala si Miguel. Pero agad siyang pumayag. Araw-araw silang magkasama. Sa trabaho, sa biyahe, sa mga lakad ni Samantha. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Nakikita ni Samantha ang kabaitan ni Miguel. At si Miguel naman, unti-unting mas nahuhulog sa kanya. Pero itinago niya iyon, dahil alam niyang magkaiba sila ng mundo. Isang gabi, biglang tumawag si Samantha. Takot ang boses nito. Humihingi ng tulong. Hindi nagdalawang isip si Miguel. Agad siyang pumunta sa bahay nito.
Pagdating niya, nakabukas ang pinto. Basag ang salamin. Tahimik ang paligid. Dahan-dahan siyang pumasok at tumakbo papunta sa kwarto. Madilim. Magulo ang paligid. At doon niya nakita si Samantha. Umiiyak. Takot na takot. May isang lalaki sa loob ng kwarto. Agad itong hinila ni Miguel. At walang pag-aalinlangang ipinagtanggol si Samantha. Tumakas ang lalaki. At naiwan si Samantha. Nanginginig. Lumapit siya kay Miguel. At mahigpit siyang niyakap. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. Mula noon, mas lalo silang naging malapit. Hindi na lamang bodyguard si Miguel. Naging taong pinagkakatiwalaan. Naging taong palaging nandyan. Hanggang isang araw, hindi na kinaya ni Miguel ang nararamdaman niya. Nagdesisyon siyang ayusin ang sarili niya. Gusto niyang humarap kay Samantha. Bilang mas kumpiyansang Miguel, nagpunta siya sa salon para magpagupit. Bumili rin siya ng bagong damit. At bago matapos ang araw, bumili siya ng bulaklak. Kumpleto na ang lahat. Pero habang papalapit siya sa bahay ni Samantha, lalo siyang kinakabahan. Ilang beses siyang nagdalawang isip. Kung itutuloy ba niya o urong na lang. Pero sa huli, pinili niyang sumugal. Pagdating niya sa bahay, binuksan ni Samantha ang pinto. Natigilan ito. Halatang hindi agad siya nakilala. Oh, Miguel, ikaw pala yan ni. Napangiti si Samantha at pinapasok siya sa loob. Pagpasok ni Miguel, dahan-dahan niyang inilabas ang bulaklak mula sa likod niya. Nagulat si Samantha. Bahagyang namula ang kanyang pisngi. Pero hindi niya napigilan ang mapangiti. Thanks, Miguel. Huminga ng malalim si Miguel. At hindi na niya pinatagal pa. Mahal kita. Natigilan si Samantha. Tahimik. Pero unti-unti siyang ngumiti. At matagal na rin kitang mahal. Hindi makapaniwala si Miguel. Parang huminto ang mundo. At sa wakas, natagpuan niya ang taong magmamahal sa kanya. Kahit wala siyang yaman. Nagsimula silang muli. Hindi bilang mayaman at mahirap, kundi bilang dalawang tao. Parehong nagligtas sa isa't isa. Dahil minsan, ang tunay na pag-ibig, hindi hinahanap sa estado ng buhay. Nakikita ito sa taong handang manatili, kahit sa pinakamadilim mong sandali. At dito natin mapapatunayan na ang kabutihan ay may kapalit na biyaya. At ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa tamang pagkakataon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka na sa Truth in Shadows para updated ka sa mga susunod pa nating kwento.